inyo mga kadahi! At ngayon, para sa karagdagang kaalaman, ay may ipapakita ako sa inyo ng short clip tungkol sa mga kalamidad. Ang kalamidad ay tinuturing na mga pangyayari na nagdudulot ng malaking pinsala sa kapaligiran, ari-arian, kalusugan at ng mga tao sa lipunan. Ang Pilipinas ay nagdusa sa hindi maubos na mga bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at iba pang mga kalamidad. Ang lokasyon ng Pilipinas ay isa sa mga rason kung bakit ito ay madalas na napipinsala. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansa na nasasakupan ng Ring of Fire kung saan malimit ang lindol at pagputok ng bulkan. Bagyo. Ito ay isang sistema ng mga kalamidad na may nakabukas sa sirkulasyon sa paligid ng isang sentro ng mababang lugar. Tumatakbo sa pamamagitan ng init na inilabas kapag umaakyat at lumalapot ang basang hangin. Ang bagyo ay isang uri ng tropical cyclone o matinding tropical na bagyo na nabubuo sa silangang Atlantic Ocean, Caribbean Sea, Gulf of Mexico at sa kanlurang Pacific Ocean. Ang karaniwang cyclone ay may kasabay na thunderstorms. At sa hilagang hemisphere, isang pasalungat na pag-ikot ng mga hangin malapit sa balat ng lupa. Ang pagputok o pagsabog ng bulkan. Kapag naging napakalakas ang pressure mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato, may pagsabog na nagaganap. Maaaring magkaroon ng pagdaloy ng lava, napipitpit na anyong lupa, nakalalaso na gas at lumilipad na bato at abo na kung minsan ay umaabot ng daan-daang milya pababa ng ihip ng hangin. Baha. Ang baha ay labis na pag-apaw ng tubig o isang paglawak ng tubig na natatakpan ang lupa. Sanhi nito ang ulang rumaragasa o bumubugso. Lindol. Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Madalas, ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo. At ngayon ay aalamin naman natin kung ano ang paghahanda kapag may kalamidad na dadating. So ngayon pupunta tayo sa aking paaralan at magtatanong tayo sa mga kaklase ko kung ano ang paghahanda para sa kalamidad. Let's go! Hi guys! Hello! May tatanungin ako sa inyo ang tungkol sa lindol, kung ano ang dapat gawin bago dumating ang lindol. Madali lang ang magagawin bago dumating ang lindol. Una, siguraduhin matibay ang bahay. Pangalawa, nakakabit sa dingding ang mga aparador at refrigerator. Alamin kung paano magbigay ng pangunang linas. Huwag maglagay ng mabibigat na bagay sa matataas na lugar. At ano naman ang gagawin kapag lumilindol na? Huwag magpanik. Gumamit ng hagdan kaysa elevator. Iwasan dumaan sa mga tulay.
Malapit sa dagat, lumikas ka agad. Lumayo sa mga bintanang may salamin at lumayo sa mga glass windows. At ano naman ang dapat gawin pagkatapos ng lindol? Una, suriin ang linya ng kuryente, tubig at gas. Pangalawa, mag-ingat sa kuryente. Umiwas sa tabi ng dagat, maging hagda sa akin. So ayun, thank you guys. Thank you so much sa pagbigay ng impormasyon tungkol sa kung anong dapat gawin kapag may lindol. Thank you guys. Okay. Oh, hi guys! Alam niyo ba kung ano ang dapat gawin kapag may pumutok na bulkan? Alamin mo na ang babala o alituntunin ng lugar. Iwasan ang mababang lugar at maaaring pagkaroonan ng pagguho ng lupa. Laging handa ang first aid kit. At sigurado na may sasakyan kapag kailangan lumikas. At ano naman ang dapat gawin habang nangyayari ito? Magtakip ng ilong ng basang-basa. Example. Sa pangyaman. Yan! Tapos, Kung may pag-uran ng abo, lumikas agad. Manatili sa loob ng evacuation center o bahay. sige guys, thank you sa ibinahagi niyong impormasyon. Bye-bye! Where the dogs? Seriously! Nandito ako ngayon kasama si Jasmine. Hi Jasmine! Hi, Jasmine! Oh, At ngayon ay magbibigay kami ng impormasyon tungkol sa paghahanda tuwing may bagyo. sandali lang. May kukunin lang ako sandali. Okay. So habang wala pa si Jasmine, ay ako muna ang magbibigay ng kung ano ang dapat gawin bago dumating ang bagyo. Ito maghanda ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng flashlight at baterya. Makinig sa radyo at telebisyon. Suriin ang bahay. Maghanda ng emergency bag. Hey, Kyra! I'm back! Hey! And may nahanap akong article tungkol sa mga bagyo. Sinasabi dito kung ano ang gagawin kapag may bagyo. Ang lakas ng hangin, wait lang. Ano nakalagay dyan? Sabi dito, kung kayo daw ay hindi pa nakakapunta sa mga evacuation centers, ay manatili muna sa loob ng bahay. Makinig sa radyo at telebisyon tungkol sa mga weather updates at huwag lumusong sa tubig upang maiwasan ng mga sakit na dulot nito. Ilagay leptospirosis. Yeah. Okay. At ilagay sa mga matataas na lugar ang mga mahalagang bagay. Ito, meron din dito nakasulat ang mga dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Ano yun? Kung napinsala daw ang bahay, tiyaking matibay ito bago pumasok. Tiyaking walang buhay na kable or outlet na nakababad sa tubig. Itapon ang mga naipong tubig sa mga lata o kung ano dyan upang di pamahayan ng mga lamok. Nice point. So, salamat Jasmine sa pagtulong sa akin na magbigay ng impormasyon tungkol dito. Welcome. Sabihin mo, bye Jasmine! Bye, Jasmine! Bye! Ay, charot! May ganun. Ay. Hello guys! Welcome back! Galing lang ako sa paaralan ko kanina kung saan nagtanong ako sa mga kaklase ko kung ano ang dapat gawin o ang mga paghahanda kapag may kalamidad. So, before, during, and after. So, nagpapasalamat ako kila Jasmine, Chelsea, Meryl, Dirk, at Cyphrone sa pagtulong sa akin at sa pagbahagi ng kanilang nilalaman tungkol sa ko na ito.
Lagi po nating tandaan ang mga kalamidad, natural man o gawa ng tao, ay dumarating na hindi inaasahan. Kaya dapat lagi tayong handa. This is your one and only Dahi, and see you in my next vlog. Bye-bye!